Yun o. 14:45 ng hapon, June 4. Dito. Simulan natin. Para malinaw. Yun. So, wala akong alam sa nangyayari dyan sa labas. Medyo nagkakagulo. Dami nila. Meron dito sa may mangga, malapit lang dito sa akin. Diyan sa labas sa may kalsada, dami nila. Baka siguro hindi lang 20 yung mga yan. So yun, papatibili lang tayo, tapos putok na yun yung paintings na kalukalike natin, at iba yung impact kasi siyempre nga, bakit kaya ganun yung tao, no? Pagka nagbabase sila sa mga sikat na bagay, tapos tawag nito yung dun lang sila maniniwala sa Diyos, dun sa mga nakikita nila, dun lang sila maniniwala sa Diyos, dun sa kaya nilang makita. Sabi nga, maniwala ka dun sa hindi mo nakikita. Ba't ganun ang tao, no? Hindi sila bumabase sa espiritu, kundi dun sila bumabase sa nakikita nila. Anong ibig sabihin nun? Kundi bumabase sila sa katangahan nila. Diba? Kasi unang-una, kunyari may nagturo ko nung unang-una pa, nagsisimula pala ako part 1 ako ng One God and Judgment. Unang-una sinabi ko na sa inyo, baka may lumapit diyan, sabihin sa iyo ito yung Diyos, bigla kang lumuhod ngayon. May lumapit diyan, gumawa ng baka, gumawa ng kalabaw, gumawa ng kung ano-ano, pinasamba ka ron. Diba? So, doon nababase yung katangahan ng mga tao. Katangahan ng tao. Kasi hindi ka bumabase sa aral, hindi ka bumabase sa espiritu, kundi bumabase ka kung ano yung nakita mo. Diba? So bumase kayo sa Espiritu Santo. Ano ba yung Espiritu Santo? Ano ba ang sabi ni Jesus? Wala silang alam na ang sinasabi ko ay tungkol sa Espiritu Santo. Na ang sinasalita ko ay Espiritu Santo. Kundi yun ang mga aral ng Diyos. Yun ang Espiritu Santo. Hindi yung Holy Ghost, hindi yung mga multo, hindi yung mga nakakatakot na mumo. Hindi yun ang Espiritu Santo. Espiritu Santo ay ang salita ng Diyos. Yun ang Espiritu Santo. So, naisip ko lang yung mga mangangaral na talagang ba't kaya nila nagagawa yung mga ganun? Yung mga tao pinasasamba sa kanila, yung mga tao pinaluluhod sa kanila. Tulad ng ginagawa niyan mga iglesia ng baliw na yan. Yung mga tanga basta na lang maniniwala dun sa sinabi ng propeta ko noon. So ba't ganun kaya? Tapos ang galing nilang magsalita, talagang kuhang-kuha yung yung
damit tupa. Ang galing nilang magsalita, yung para bang nakakaawa na napakabait. Ganun yung nakikita ko sa TV. Para ba silang nakakaawa na napakabait, napakasobrang bait. Tapos malalaman mo, sinasabi na patayin natin. Kasi kailangan natin patayin niya. Diba? May sa demonyo mga putang ina. Diba? Totoo hindi? Totoo ba o hindi? Totoo ba yung sinasabi ko? Magaling silang yung para bang nakakaawang magsalita, para bang makataong magsalita, pero sa pananalitang yun, andun yung kademonyohan nila. Diba? Ayan, yung katulad ng ginagawa ng mga gagong, para bang nakakaawa, minsan may naririnig, para bang nakakaawa. Ipitin na natin si Jan Jan. Dahil kailangan na natin maipit si Jan Jan. Ayan, yung mga baliw na yan, dami nila. Hindi ko alam kung nasan dyan. Meron pa nga, yung mga dati ko pa. Yun, yung nandun ako sa pinagtipunan. Yung napaaway ako dun sa barangay ng pinagtipunan, pinagtulong-tulungan. Yan nila Andre Prieto Valenzuela, SK ng pinagtipunan, tsaka yung chief doon sa pinagtipunan. Dami nila. Hindi ko na kasi kilala yung mga kababata ko doon. Baka kilala nila ako. Sabi nga ng nanay ko, tropa mo pala yung kapitan dun eh. Kababata mo pala, hindi mo kilala. Hindi ko na talaga kilala sila. Kasi bata pa kami nun. So pinagtulong-tulungan ako doon, tapos iyak-iyak pa yung nanay ni Andre. May paiyak-iyak pa, yung pala pinakukulong ako doon pinakukulong ako sa munisipyo. Hindi ko maintindihan, talagang napakalupit magdrama ng mga tao. Kumbaga kung anong klase yung ginagawa ng mga siraulong nangangaral na to, yung mga propetang yan. Kung paano sila magsalita na para bang nakakaawa, na para bang napakabait nilang tao. Kabaligtaran sa sinasabi nila. Totoo hindi. Tanong, may paiyak-iyak pa yun, gagong yun, tapos pakukulong pala ako doon. Hindi ako kinulong kasi daw may bali ako, talagang binalian ako ng mga putang yun eh. So sabi ko, darating ang araw ako na talagang pagbabayaran yung lahat ng ginawa niyo sa akin. Sabi ko nga tantakin mo, andun ako sa San Juan, manggalang ang eto yan, yung mga mangga diyan lang ako natutulog, wala akong bubong, wala akong trabaho. Pagka umulan, basa akong basa. Talagang pinaalis pa ako talaga doon kasi pag nakikita nila akong yung lumalakas ako sa isang lugar, kunyari sa isang lugar doon, tumigil ako doon sa isang lugar doon, pagka lumalakas ako doon, kunyari sumisigla yung katawan ko, lumalakas ako, nagiging nawawala yung stress ko, sisimulan na nila ngayon paano ako paalisin doon. Ayun, puta, nagpuntahan doon yung mga kagawa, tatlo silang meron akong voice record doon. Yung pinaalis ako, anong ginagawa mo diyan? Puta, iniilaw-ilawan pa ako doon. Ayun yung mga panggulat nila eh. Kala mo mga panggulat ba nila? Yung iilawan ka nila. Pati mga bata dito, ginagawa din sa akin yun. Gugulat-gulatin kang iilawan ka. Oy, anong ginagawa mo dyan? Sabi sa akin doon. Ito, nagbabasa ako ng Bible eh. Diyan lang naman ako kakilala ako nila Custodio dyan, nila Tamayo dyan.
Ba't diyan ka natutulog? Baka delikado dyan, baka huwag ka dyan, umalis ka dyan. Yun yung sinasabi ko pagka nakikita nilang sumisigla ako sa isang lugar. Lumalakas yung katawan ko sa isang lugar. Sisimulan na nila ako paano ako mapalis doon sa lugar na yun. Ganun sila kasi raulo dito. Tapos dito pa sa sementeryo, puta, antakin mo yung mangga doon, yung pinagsasabitan ko ng yung tinutulugan ko doon na halos 2 taon ako doon sa mangga. Pinutol yung mga sanga ng puno ron. Pinutol. Puta, ganun pala ako kabigat. Puta men. Ganun pala ako kalupit. Puta na. Wala namang kasalanan yung puno. Tinulugan ko lang. Pinagpuputol yung mga sanga doon. Para hindi na daw ako bumalik doon. Tapos, hindi lang yun ang first time. Second time dito sa bunga. Yung tinatambayan ko dong lugar kung saan malilim doon. Malilim doon. So, pagpunta ko dito sa Bagtas, pagbalik ko doon, putol-putol na ulit. Putol-putol na ulit yung doon, pati yung mangga, pati yung putol-putol na ulit yung mga sanga-sanga ng kahoy doon. Pati yung kamatsile na tinutulugan ko, yung napaaway ako dito sa Bagtas, doon ako natutulog. Pati yung kamatsile doon, putol-putol. So hindi yung first time, hindi second time, third time. 3 beses nangyari yun. Takin mo, wala na. Bukid na bukid yan. Wala namang kasalanan yung mga punong yan. Tinulugan ko lang yan, tapos pinagpuputol na. Ganon ako kabigat, ganon katindi. Ganon katindi ang ginawa nila sa akin dito. Para maipit nila ako. Antakin mo, ganon kakitid ang utak ng mga siraulo. Pati puno na walang kinalaman, dinamay mo pa rin. Baka nga, hindi ko alam, baka putang na, baka bigla rin putulin itong nandito. Marami naman akong lalagyan dyan. So, ganun sila kakitid, ganun sila katindi, ganun sila katlakas ang tagas, ganun kalalakas ang tagas. Nandun ako, napaaway pa ako, yung kay Obot dyan sa pinagtipunan. Nakakita pa ako ni Kuya Awen dun, Awen Lontok, dun sa kanto ng Malabon. Tapos dumiretso ako ng napaaway ako, hinamon kong putang inang yun kasi ginawa ba naman pagka dadaan dun sa kung di ako gisingin dun sa sementeryo, kung di ako ginigising ng nire-revolusyonan ako ng motor, pagka dadaan dun, bobombahan ako ng tambutso, brum brum. May magugulat ka ngayon, magigising ka ngayon kasi umaga pa lang, putang inan to. Kasi alam mo, may satellite silang pinagbabasihan. Nakikita nila yung loob ng katawan ko, nakikita nila sistema ng katawan ko. Kaya alam nila kung saan sila titira. Alam nila. Yung putang ina, wala kasi akong ebidensya nung hawak na. Hinamon ko doon sa sementeryo. Baka putang na, ligo-ligo yung ilong ko Talagang ginawa nila sa akin doon, pinapayat nila ako. Putang na, hindi ako pinakain. Putang na, doon pumunta ako Ate Edna. May nanghingi ako ng baho doon sa kabilang bahay nila Ate Edna. Putang na, binigay na daw nila sa kaning baboy. Nilagay sa kaning baboy imbis na binigay sa akin. Napakatindi, sabi ko sa inyo nung nandun ako sa pinagtipunan, nandun ako sa sementeryo. Talagang hindi ko na rin namalayan na ganun na yung itsura ko. Nakita ko na lang ang itsura ko nung
taping na ulit ako kasi wala akong makain talaga eh. Ang dami nagsabi sa akin, oh, putang ina, ba't ganyan ang itsura mo? Ba't ganyan ang gano'n? Hindi, wag na. Talagang ang dami nagsabi doon, si Billy, si Alex, yung mga tropa doon. Payat mo, Brad, ba't ganyan nangyari sa'yo? Walang makain eh. Putang ina, talagang pinapayat nila ako para kayanin ako. Talagang binutot balat nila ako para kayanin nila ako. Putang inang mga yan. Para ako yung kunyari, may bata dyan, nakayang-kaya na ako. Kunyari, payat ka nga eh, wala ka ng lakas eh. May bata dyan, kunyari, mga kasing lakas, kasing payat ko lang, o kasing ano ko lang. Eh syempre, putang na, wala na ako resistensya. Kasi nga talagang ginawa sa akin ng mga gagong yan. Talagang kung di ako puyating kada gabi, abangan ako pagka matutulog na ako, kunyari antok na ako, aabangan na ako ng mga gagong yan. Kunyari antok na ako, alam nila yun, malalaman nila yun. Kasi yung puso mo paliit ng tibok, lumiliit ng tibok yung puso mo, tapos meron silang tinitignan sa ulo mo. So nalalaman nila yung pag antok na antok ka na. Ang gagawin naman nila ngayon, sisirain naman nila yung antok mo para mawala yung tulog mo, para hindi ka makakatulog. Ganon ang ginagawa nila sa akin noon hanggang ngayon dyan, yung mga gagong yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, ilabas nyo sana yung mga video ko na kung saan ako nakikita ng mga putang inang yan. Kasi maganda na, napakaganda na mailabas natin yan. Putang na, sikat na nga tayo kahit saan sa pati na putang. Kahit naman pa paano nakatulong yung ka-lookalike natin doon. Pero mabigat din na kahit yung impluwensya. Siguro paglabas ng ebidensyang yan, siguro magkakaalam at magkakabulgaran tayo. Ewan ko lang kung ano mangyayari pagka lumabas yung mga ebidensyang yun. Maraming mananagot sa akin, maraming talagang hindi ko alam buhay, babayaran nila ng buhay. Talagang napakabigat ng mga ginawa sa akin, mga gagong yan. Talagang kung demonyo sa demonyo, talagang mga demonyo ang mga yan. Kung naandun lang kayo, alam lang ng bawat Pilipino, ng bawat tao ang ginagawa ng mga gagong yan. Talagang sasabihin nyo, talagang ibang klaseng kriminal, ibang klaseng demonyo mga kalabang ko rito. Tandaan nyo sinabi ko. Kasi ang gusto ng mga to, yung mapatay ka ng walang nakikitang ebidensya yung mga tao. Perfect crime nga kung tawagin. Kunyari, sa sobrang pagpupuyat sa akin ng mga gagong yan, ay bumigay yung katawan ko, wala na. Walang nakitang ebidensya yung mga tao kundi dun sa sinasabi kong video na hindi inilalabas ng mga putang inang yan. So pag nailabas yun, malalaman lahat ng mga ginagawa ng mga gagawin. Kunyari yung kakain ako, tatay ako, iihi ako, mag-aabang yan mga gagawin. Pupunta na yan doon. Kunyari, nagluluto ka na, gutom ka na, ando na, magsisimula na yan, aabangan ka na. Yung doon kalakakamasyon doon, napatira ka doon. Ganun ang ginagawa nila sa akin doon. Kaya lintik, sabi ko sa inyo, yung hindi ko alam kung anong klaseng katawan na yata meron ako, pero natutuwa naman ako kahit papaano, nagkalaman-laman na ako. Talagang siniset up nila na talagang hindi ka makakalaban. Talagang baka hindi ka makapuelo. Kumbaga tinatansya nila, putang nakakaya na ba natin to, ganyan na ba yan.
Kasi pag alam ko talaga ang mga laro ng mga putang ina. Makakain ka pa lang, magluluto ka pa lang, gutom ka na. Ayun, mag-aabang na sila. Tatarantaduhin ka na doon hanggang sa mawalan ka ng gana. Hanggang sa pagkakain ka na, kasi nagkaka-hypertension ka na, nanginginig na yung katawan mo. Halos hindi mo maisubo yung kinakain. Ganito ang ginawa sa akin din dito sa bukid. Pagkakain na ako, aabangan na ako yung mga taga Leyte, yung mga waray dito. Alam na alam yan ni Kuya Danny. Pagkakakain na ako, gutom na ako eh. Kasi gusto ko kasi, pag yung kanin mainit, sarap ng kain ko nun. Masarap ang kain ko kasi pag mainit yung kanin. Bago pa lang ako, pag nararamdaman ko ng magugutom ako, magsasaing na ako para mainit yung kanin. Yung aabangan na naman ako, aabangan na agad ako. Dami nila. Halos yung kinakain ko, halos hindi ko malasahan kasi nga nagkaka-hypertension ako pagka yung mga putang inang yan, inaabangan na ako. Ganon ang diskarte nila. Kontakin mo, pinutol yung mga puno, inabangan kang inabangan kang umihi, inabangan kang kumain. Araw-araw yung ginagawa sa akin ng mga gagong yan. Tandaan yung sinabi ko. Kaya nga napaka-importante yung video na hinihiling ko sa inyo na mailabas nyo yun. Yung satellite na yun kung saan ako sinisistema ng mga putang ina yun, saan ako inaabangan ng mga gagong yan. Pag nailabas yun, siguro kahit sa saya ng nanay nila, kung may dala akong baril, babariling kita. Hindi, siguro kung tatantyahin ko lang, mga ganon na mangyari. Kahit magtago ka sa bahay mo, babariling kita sa bahay mo. Wala akong pakialam. Baka siguro ganon na mangyari. Sa dami ng atrasong ginawa mo sa akin. Totoo lang. Kahit sinong tao dito, gawin mo yung ginawa mo sa akin dun sa tao mo. Baka hindi ka lang chap-chapin ngayon. Baka ilibing ka pa ng buhay, putang ina mo. Ewan ko, gawin nyo dito. Sa ibang tao gumawa kayo may baril. Kasi kinakaya-kaya nyo ako. Kasi wala akong gamit, kundi ang ginagamit ko lang impluwensya. Kung nagkataong may armas ako, may gamit ako, hindi mo ako kakayanin, hindi mo ako makakaya. Talagang hindi mo ako kakayanin talaga. Kasi magsisimula ka pa lang, babarilin na kita. Tanda mo sinabi. Kaya, ewan ko talagang napakatindi. Ibang klaseng demonyo ang ibang klaseng mga baliw ang mga gagol. Doon sa 24 oras, araw-araw yun. Isang taon, 30. Kailan ba tayo nagsimula? Sabihin na natin 2013, 2014. Simula ng 2014 na yun. Araw-araw yung 24 oras yun. Hanggang ngayon. Bawat segundo, bawat minuto. Ganun ako tinatrabaho ng mga putang ina niya. Ibang klase, di ba? Kaya sabi ko, matapos lang lahat. Sa totoo lang, okay na lahat. Ayan na yung pruweba natin. Kita mo naman yung painting, yung ka-lookalike natin sa Italy, yung nasa museum. Puta na, talagang hindi mo maitatanggi eh. Talagang kahit saang ano bang forma nun, nakagano ba yan? Diba? Nagulat din ako eh, putang na, ako yun ah. So dito ko pinakikita sa inyo yung mga ebidensya sinasabi.
sabi ko, putang na, balang araw, pagbabayaran nyo lahat yung ginawa nyo sa akin. Hindi, mahirap. Teka, napakahirap na, napakabigat na, mahirap nang bumalik, mahirap magpakumbaba, napakabigat. Kaya sabi ko, wow talaga. Alam mo yun, kasi dito sa Cavite, makikita ko yung galamay, sa naiisip ko lang, si Bong Revilla hawak ng GMA, di ba? Si Bong Revilla, simula pa, GMA na sila. Bata pa lang yata sila nun, o binata pa lang sila nila. Mga Dutch Entertainment pa yata ano, kay German Moreno. So hindi maitatanggi na, di ba, influensya na si Bong Revilla dito, di ba? Kasi nga gobernador, hawak na nila ang Cavite. Tapos ito sila Kuya Jerry Bautista, mga kamag-anak yan ni Bong Revilla. Ito, yung mga tinirahan ko dito sa bukid, mga kamag-anak yan ng mga Revilla, Jerry Limbo. Kaya minsan nga daw, sabi niya sa akin ni Kuya Jerry, pumupunta nga daw dyan si Bong Revilla sa bunga. Kaya napakabigat ng kalagayan natin dito, na sabi ko, kung ganun sa akin naman, sa akin kasi meron tayong sariling destinasyon. Mababangga ko lahat, kung babangga sila, wala din akong pakialam, kung babanggain ko din lahat. Kasi kahit tanungin ko matanda rito, tanungin ko yung pinakamatalinong tao dito, ano ba yung hinawakan natin? Ano ba yung pinatunayan natin sa buong mundo? Kahit tanungin ko bawat tao dito, bawat matatanda dito, bawat pinuno rito sa Cavite, ano ba ang pinatunayan ko sa buong mundo? Ano ba ang pinatunayan ko dito sa buong bansa? Kaya sabi ko, putang ina, kaya pala ako pinaipit-ipit dito kung saan, putang ina, napakabigat. Sabi ko nga, nako, kung ganito lang ang mangyayari, mas magandang kung may sakto akong pera, baka wala na rin ako dito, baka nasa ibang lugar na rin ako. Putang, yun na nga yung sinabi ko sa inyo kanina, na talagang napakahirap ng magpakumbaba. Napakadami na nating pinagdaanan, na talagang baka sabihin mo sa unang subok pa lang sa'yo, baka bumigay ka na. Matulog ka sa sementeryo ng umuulan, halos 2 taon ako doon. Ngayon, pagagawin ko yun sa'yo, pumunta ka doon sa sementeryo, mangga lang ang tinutulugan mo, nakuha ka pang palayasin, gawa ng gulo ng mga putang inang yan. Gaano kasi Raul, gaano yung kademonyo ang mga putang inang yan. Sementeryo ka na natutulog sa ilalim ng mangga sa tabing ilog, pupuntahan ka pa doon para palayasin ka at gawang ka ng gulo. Kaya sabi ko, putang ina, kung may eksakto lang akong baril sana,
Utang na, bumali nga lang. Wala akong kutsilyo na. Bumali nga lang ako nung ano doon, yung sibat doon sa sementeryo, yung ginagamit sa gate. Bumali lang ako ng isa doon eh. Tapos kahit pa paano kung merong makipagsabayan sa akin dito ba, putang na kahit pa paano may itatabla ako. Ayun, napaaway ako doon sila. Yun si Obot. Pagbalik ko doon sa Mangga, mga SWAT na yung mga sumundo sa akin. Ayun, si asawa nung pinsan ni Erpat, si Taweng. Yun ang mga sumundo rin sa akin doon. Unang gulo ko doon, si Obot pa rin. Pangalawang gulo, si Obot pa rin. Yun, si Taweng ang sumundo sa akin doon. Pinaalis ako doon, sementeryo. Kasi nga, nakikita nilang lumalakas yung katawan ko. Kumbaga, sumisigla yung katawan. So, ganun ako sinistema dito. Ganun ako pinag-aralan dito. Ganun ako, para ba tayong nasa science na pinag-aaralan kung paano kita patumbahin nang walang ebidensya. Totoo hindi? Perfect crime. Ano bang napapanood nyo kay Conan? Di ba si Conan yung investigador? Ano ba ang ibig sabihin ng perfect crime? Walang makitang ebidensya kung paano ka pinatay. Wala silang nakitang ebidensya paano ka nga ba pinatay dyan. Pag nailabas yung video ng mga yon, pag nailabas yung video ng mga satellite na yan, magkakalabasan lahat kung paano nila ako tinira dito, paano nila ako sinetap dito. Ganon. Kahit naman sino, alam eh. Kahit sino dito, putang ina, halos lahat na ata dyan nakamonitor sa akin. Ingay nga nila dyan sa labas. So napakwento lang tayo, 15, 17. Kwento nga sana dapat tayo ng part 2 ng Carbaguio. Susunod na lang. Medyo gugutom na ako. Doon na lang ako kakain sa bahay. Okay, susunod na lang ulit. At ang request ko, yung mga video lang yun, pagbabayarin ko yung mga putang ina. Tignan natin. Titignan lang natin na para matansya. Para malaman natin talagang ma-impluwensya ba talaga, makapangyarihan ba talaga yung mga iglesyang yan. Meron ba talagang powers yung mga putang ina yan para gawin sa akin yan. Meron ba talaga silang kapangyarihan para magpatupad ng batas para dyan. Tignan lang natin para magkaalaman natin kung legal o illegal lahat ng ginagawa ng mga gagawin. Para malaman lang natin. At saka nga pala, sa bahay, nako, sunod-sunod na bangungot ko. Ilang beses ko na sinabi sa inyo noom-noom pa na kahit bangungot, kaya nilang gawin sa iyo. Kahit bangungot, kaya nilang gawin yun sa iyo. Ilang beses kong naranasan yan sa sementeryo. Doon kila Andre Prieto Valenzuela, yung SK na putang inang yan. Doon. Ilang beses akong binangungot dahil sa putang inang yan. Bakit ko nalaman? Dahil sila yung naririnig kong boses sa panaginip ko. Sila yung naririnig ko na boses doon sa panaginip ko. Bakit nila alam na nananaginip ka? Dahil MRI signals kaya nilang i-monitor kung ano yung laman ng utak mo. AI, pinakita ko na sa inyo lahat ng kaya nilang gawin. Ngayon pati yung nanay ko binabangungot na rin sunod-sunod doon sa bahay. Ako ilang beses na, nung kahapon lang. Hindi ko alam kung sobrang kain o hindi naman ako pagod.
Talagang sila yung naririnig ko kada madaling araw. Nako, sabi ko sa inyo, kung malalaman nyo lang lahat, mabubulaga kayong lahat kung anong klaseng demonyo ang mga to. Kung anong klaseng mga kriminal ang mga gagong to. Malalaman yung lahat pag nailabas sa mga video niya. Okay, sa susunod na lang ulit at good luck sa inyo. At next time, gagawa tayo ng video na maganda-ganda na may mapupulot kayong mga. Okay, bye-bye na ulit at susunod na lang ulit. God bless sa inyo.